Magandang araw po sa inyo muli mga kabansa. Mabigat po ang aking kalooban ngayong dito sa broadcast na ito. Pero bago yan tayo pumunta sa detalya, as usual, mag-subscribe muna po kayo, no? Para hindi na kailangan hanapin pa ninyo ang link para dito, kundi notify na kayo ng YouTube kung kailan namin i-premiere ang mga video na ito. Bakit po mga kabasa? Dahil mukhang nadadamay po tayo sa karma ng ating Pangulo. Hindi niyo po ba napapansin, mga kabasa? Para tayong isang bahay na pinasok ng magnanakaw at hindi lamang ninakawan, kundi sinulugan pa. Pangalawa, sunod-sunod po ang matinding bagyo. At yan nga, nahuli pa tuloy si Bongbong Marcos na nasa Masbate. At ngayon, lindol naman at mukhang puputok pa ang bulkan. Hindi pa ho ba kayo nakakakita ng signos na ang Panginoong Diyos ay nagbibigay na ng signos sa taong bayan na meron tayong cancer na kailangan alisin sa ating kapaligiran, sa ating kagitnaan, para matiwasay ng mga pagsimula ang Pilipino muli sa pag-unlad. Nakikinig po ako kay Ted Pailon. Naghihinakit siya na para bang iniinsulto pa ni Bongbong Marcos sa mga Cebuano. Na nasa kalagitnaan ng sakuna, disaster. Ay walang bukang bibig, kundi pera, pera, pera. Sino ba nauna dyan sa Cebu? Siyempre, nauna dyan si Pap Maricuastro, yung gobyerno. At talaga naman, Hansol. Siyempre, kasabay niya riyan ang National Disaster Risk Reduction Management Council, NDRRC. Kasi yan ang ating first force. Pero hindi po nahuhuli yung mga relief funds ng ating pangalawang Pangulo sa Office of the Vice President, kung saan nakarating kaagad sa Cebu ang mga relief goods galing sa Office of the Vice President. At hindi lang yun, truck, mga kabansa. On the very first day, truck. The relief goods and other items from the people of Davao. Hindi ko na lang binilang yung truck eh. Pero sunod-sunod sa ang laki hulong banner. Yun ang tamang banner. To the people of Cebu from the people of Davao. Ganyan po, wala mga pangalan ng mga politiko. Tapos, parang hindi pa alam ng presidente ko na nagsayan sa sabi niya, parang lumindol yata. At sabi nga ni Ted Pailon, binudburan lamang. This was a 6.9 intensity earthquake. Grabe po ito. Grabe po ito. Ang death toll po ay umakyat agad sa 72. Tapos ano papahabol ni Kiko? Chula na agriculture. Nagdala sila ng
bigas, akala ko, pamimigay. Yung pala, ibebenta ng 20 pesos per kilo. Oh, tigilan nyo nga ako. Tigilan nyo nga ako. Well, anyway, in fairness naman, report natin kung ano yung mga ginawa rin naman ng Office of the President para balanse ang ating reporting, no? Sabihin nyo naman tira ng tira. So nagpadala po ng 150 million from the Local Government Support Fund for the province of Cebu in addition to 74 million allocated for the heavily stricken towns of San Remigio, Medellin City, and Bugo City, severely affected by the earthquake last September 10. All right, initial release pa raw yan. On top of the DBM allocation, si BBM po ay nag-release from the Office of the President ng 50 million in direct aid. Huh? 10 million ang Bugo, San Remigio, Sogod, Daang Bantayan, Madrilindejos, at Tabuelan. Pero inabot na po ng Huwebes nung dalaw ni Marcos. Late na naman po siya, mga kabansa. So, kalunos-lunos sa mga reports. 30 namatay sa Bugo City, 22 sa San Remigio, 12 sa Medellin, 5 sa Tabogon, and 1 each in Sogod, Tabuelan, and Borbon. For the meantime, ang PhilBox po nag-record ng more than 3,000 aftershocks. Ha? Pero ang naramdaman lamang ay 15. Dito po sa Bugo. Ha? Ito. 294 people were injured and around 20,000 fled their homes dito pa lamang sa Bugo City. And about 600 houses were destroyed. So sabi po ni Governor Pamela Maricuatro, ating kaibigan, gumawa po sila ng several urgent appeals for help, saying thousands needed safe drinking water, food, roads, and temporary housing, as well as volunteers to sort and distribute aid. At kaagibat po nito, mga kabansa, is the need for tents dahil wala pong matirhan ang marami na nasiraan ang kanilang bahay. And of course, hindi pa advisable na sila magbalikan sa kanilang mga bahay dahil lalo na kung hindi matibay ang mga structures. So kailangan siguro magpalampasan ng panahon sa mga tent city. So yan, mga kabansa, no? Ang survey ng sitwasyon dito sa mga nasabi natin ng mga towns and a city in Cebu, north of Cebu. Of course, automatic na po dyan ang aksyon ng NDRRMC. No? And we're looking forward to a fast recovery and rehabilitation of all damaged facilities, houses, buildings dun sa area na yan.
Pero mga kabansa, napatunayan na naman once and for all. Once and for all. Ang immediacy ng action ng Office of the Vice President and the people of Davao City. Kung inyo natatandaan, nauna pa si Mayor Duterte, Mayor pa siya nun. Ha? At ang rescue teams ng Davao City. Yan po isang pinagmamalaki ng Davao City. Inuna nila yung mga emergency services. At kita ko yan. Dala ko tumira across the street sa isang hotel. Across doon sa kanilang disaster control facility. At nakita ko, isa yan sa mga pinaghandaang mabuti ni Mayor Duterte nung panahon niya. Siya ho ang unang dumating sa Tacloban. Naunahan pa si Presidente Aquino. One day before dumating siya. Kaya nung maging Pangulo si Mayor Duterte, pinagtibay niya ng gusto ang National Disaster Risk Reduction Management Council. Yan po ay whole of government approach kung saan ang chairman ay ang Secretary of National Defense because he has control over the most organized institution in this country, which is the Armed Forces of the Philippines, na nagsisilbing first response team, the first response force in time of disaster and calamity. So nakikinabang pa tayo dyan. And it seems, natuto na rin si Presidente Marcos. Hindi katulad nung bago pa siya Presidente, nakikialam pa siya. So yung response mismo, yung first response, nagdidelay. Remember mga kabansa na ang Office of Civil Defense, which serves as the Secretariat of the NDRRMC, is a line component of the Department of National Defense. Meron silang tao, meron silang equipment kaagad. And the Armed Forces of the Philippines, kung kailangan ng aeroplano, kung kailangan ng helicopter, kung kailangan ng truck, malalaki, and other equipment, even mga bulldozers, yung mga, meron sila niya. Meron sila. So ito mga bansa, late na naman ang ating Pangulo. Ha? At una na naman ang ating pangalawang Pangulo sa pagresponde sa issue ng Lindon. Maraming salamat po.